nga rineport sa akin ni Snooki, may dugo daw yung poops ni Sol. Ano kayang nakain ito? Sabi ni Snooki baka daw parvo. Hindi parvo yan kasi ang parvo ay usually nakaka-affect lang ng mga puppies talaga, mga tuta. And ito parang may mucus siya, kaya may bacteria yon or protozoan, may infection. Kulan ko nga. Masigla naman siya. Sabi ni Snooki matamlay daw, nanginginig daw. Pero mukhang masigla naman. Hala, may mga kinaing halaman. Anong halaman kaya to? Ah, gumamela. Kinakain nila yung mga dahon ng gumamela ni Kuya Miguel. Hindi naman nakakalaso ng gumamela sa pagkakaalam ko. Baka nga may iba pang kinain to. O baka si Logan ang kumain ng gumamela. Sige. Saan pupunta? Saan pupunta ito? Ay, kukuha ng dahon. Ang sakit nga ang tiyan. Kaya mo ka magpakita ng takot. Ayun, okay. Tignan natin kung anong magiging poops niya. Kasi laging basa-basa ang paligid ngayon. So hindi malayong nakakuha ito ng mga mikrobyo. Dahil nag-uulan, laging may tubig. Nag-uulan, laging may tubig sa paligid. Ayan, oh. Mabalik lang din doon. Ano nangyari sa iyo, Sol, ha? Ba't may dugo ang poops mo? So, pagka may ganyan, it's either obserbahan niyo muna, tignan muna kung magpapas lang siya. Pagka hindi, tapos nagkaroon pa ng iba pang signs like inappetence and lethargy, ay pwedeng ipa-check ang poops nila. And malamang i-antibiotics lang ito. And lipat ko muna ito ng pwesto. Dito sa ibabaw. Dito. Yan. Para hindi na maabot ni Logan. Yan mo. Kumakain ng dahon si Sol. Parang kahanap siya ng igagamot sa niya. Ayan, instinctively kasi mga dogs kakain ng mga dahon o damo pagka masakitan siya nila. Ayan nga, oh. Masakit siya niya eh. May dugo yung poops niya. Parang gamot ba yan? Hindi ko alam eh. Pero baka na niya. Napipil niya na kailangan niya magsuka. Kasi mga damo-damo, mga halaman, nakaka-irritate yun ng stomach lining para masuka sila. Parang gusto niyang isuka. Punta talaga siya dito. Dito siya naghahanap ng kakainin mga dahon. At yung particular na dahon na ito ang gusto nilang kainin para masuka sila. Ayan, yung halaman na yan. Yan talaga kinakain nila kapag masamaan siya nila. Yan, pag kinain niya yan, mamaya-maya ma-irritate yung stomach niya. Magsusuka siya. Kinakain niya talaga, oh. Yan, parang grass. Para sa kanila. Yan, oh. Binubunot niya talaga, kinakain niya. Tapos mamaya-maya susuka to. Daddy, pinapabayaan mo lang? Ha? Pinapabayaan mo sila? No, kasi masakit ang tiyan nito. Gusto niya siguro masuka. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Mabilis namang lumago yung halaman na yan eh. Ayun, oh. Ayun din siya. Yung malaki niya, maraming mga dahon-dahon siya. Hindi ko lang alam kung anong halaman yan. Pero instinctively, alam niya na kailangan niyang kainin ito.
Lalo na't may nararamdaman nga siya ngayon. Research ko nga mamaya yung halaman yan kung ano yan. Pero alam niya eh. Meron siyang alam na hindi natin alam. Meron siyang sense na vibration siguro or nasubukan na niya itong halaman na to. Alam niya na gamot niya ito. Kaya inahayaan ko na lang siya ngayon. Ano, Sol? Okay ka na? Oh, mukhang okay na siya. Parang may hinahanap pa siya dito. Ano naman, Sol? Sol, Obserbahan lang natin kung anong gagawin niya. Tignan lang natin. Bumabalik-balik na naman doon. Hindi naman kumain na. Yun, pabalik-balik siya doon. Tapos parang nadadahak na siya kanina. Hindi ko lang nakuna ng video pero nag-hak na siya. Mamaya-maya yan. Ma-irritate na yung tiyan niya. Tapos magsusuko na yan. So, ano? Okay ka lang? Mukhang masaya naman yung demeanor niya. Parang pumayat nga siya ngayon, no? Okay, so naglinis-linis lang ako dito. Pinabantayan lang ako ni Sol. Si Logan naman nakabantay lang doon sa may gate. Ano, kids? Aray ko, tinapakan yung paa ko. Sakit ah. Grabe ka. Mukhang masaya naman siya. Mukhang hindi naman siya sasaktan sa tiyan niya ngayon. Pero definitely kumain siya ng halaman na yun. Since 11 o'clock na ngayon, although maulan, ano, may bagyo daw bukas, guys. Kakain na sila Logan ng kanilang SDN. So nilagyan ko na si Logan ng mga 350 grams first and the last meal of today. And ano na, Sol, pasok ko lang doon. Ayan si Sol naman, nilagyan natin ng mga 450 grams ng SDN 42. Ayan, so kalalagay ko lang ng tubig at hihintay-hintayin muna yan ni Sol na mababad bago niya kainin. Gusto niya kasi masarap para sa kanya yung yung nababad-babad na talaga. May iwas si Sol kay Logan pero gusto niya magpunta dito. Siguro nadudumi ito. Umuulan lang ngayon, umiiwas din siya, siguro mabasa siya. Ay, pupunta to. Kuha na naman ng halaman. Gahanap na naman ng makakain niyang halaman. Ayun, doon talaga siya bumabalik sa halaman na yun. Yun talaga, kinakain niya yung halaman na yun. Kanina pa yan eh. Talagang kinakain niya yung halaman na yan. Hindi ko siya nakitang nagsusuka kanina. Pero kinakain niya, no? Ano kaya yan? Gamot kaya yan sa kanila? So I just looked it up, guys. And itong halaman na ito ay Anastasia plant pala ito. So it is used, oo nga, it is used as an herbal remedy for stomach upsets and iba pang mga ailments sa Asia and sa Africa. And I never knew that until nakikita ko si Sol na ginagawa nga yun. So there must be some truth to it kasi instinctively kinakain nga niya. Parang gusto niya lumabas doon. Papayong ako. Gusto ni Sol magpunta doon sa kabila, baka nadudumi siya. So ang galing, no? Punta siya ng punta dito, kinakain niya to, tapos nung research ko, nalaman ko, sa kanya ko lang nalaman, ngayon ko lang nalaman na Anastasia plant pala yan, at ginagamit nga siya bilang herbal remedy. Galing. And di ko alam kung mag-work nga siya in Sol's case,
Pero alam niya kasi sa dami ng iba kong mga halaman dito, hindi naman niya pinapakialaman. Dito lang talaga siya nagpupunta. Talagang sinisingle out niya. Matalino, no? Galing. And, guys, ako, very skeptic naman ako sa mga ganyan-ganyan, no? Mga herbal remedies. Pero, naniniwala din ako na meron talaga mga plants na mga herbs at beneficial for medicine, etc. And lumalabas, yung plant na yon could be medicine ni Sol sa sarili niya. Of course, maaaring hindi siya FDA approved. Pero what do we know? Alam niyo yun. Ayun. Start na rin kumain si Sol. Parang kinainan mo yata yun eh. Habang wala si Sol, parang kinainan ni Logan, oh. Parang may bawas eh. Pero sige lang. Kain na, Sol. Ayan, kumakain naman siya. Pero ang galing. So, balitaan ko kayo bukas kung anong magiging lagay ni Sol. Pero kanina naman, no, hapon, hindi umuulan. Nagkatalon pa rin naman siya. Masaya naman yung demeanor niya. Okay naman siya. Pero yun lang, may nakita tayong blood sa poop niya this morning. And, ayun, ang galing. Kinakain niya yung Anastasia plant. Ayun. So, as long as meron siyang may lagay sa katawan niya, meron siyang nakain kahit papaano. Tignan na lang natin mamaya kung maubos niya yung SDN42 niya o hindi. And tignan din natin kung gumana sa kanya yung tamang-tama, no? Stomach pain ang ginagamot ng Anastasia plant. Paano niya nalalaman yun? Hindi ko alam. Science cannot explain everything, you know. Naamoy kaya nila yon? Or nasa genetics kaya nila na nakasulat na yung mga iba-ibang mga halaman na pwede nilang kainin para gumaling sila? Sarap pag-aralan nun, ah. At ayun, nagpunta siya doon. Magpupoops na siya. At dito na siya magpupoops imbis na sa kabila. Ano kaya mangyayari sa poops niya? Hala, yun na nga, durog. Tapos may blood tinged. Meron nga itong protozoan. Hopefully mag-pass siya on its own. Kung hindi, kailangan na naman natin magbigay ng gamot. Sol, ano nangyayari na sa iyo? Dami mong problema, Sol. Alam nyo, kaya mas gusto ko yung mga Belgian Malinois. Halos walang problema mga Belgian Malinois. Yung mga Rottweilers, mga ganitong klaseng aso, mga Mastiff type dogs, feeling ko ang dami nilang problema. Kahit mga German Shepherds. Pero yung mga Belgian, sobrang linis kasi ng genetics nito. No, yung breed nila started with about 300 to 400 dogs doon sa gene pool. Pero like German Shepherd, ilang dogs lang. Kaya feeling ko ang taas ng niya, inbreeding coefficient niya. Kaya ang daming mga recessive genes na napapalitaw, lumalabas at may mga problemang lumilitaw. Itong mga Cane Corso, feeling ko din maliit lang din ang nito. Ang gene pool nito. Ewan ko lang, i-research ko pa. Anyway, hindi naman siya mukhang sickly, Mukhang naman, masigla naman siya. Inside na, Sol, sige na. Ito ka na sa loob, inside. Pasok ko na siya. Kumain pa ng kumain ng kung ano-ano, mga halaman, etc. Ayan, mukhang, ayun, nagsimula na siya kumain. Okay, very good. Balitaan ko na lang ulit kayo bukas sa lagay ni Sol. Mukhang mauubos naman niya yung portion ng food niya ngayon. At ayun na nga. Ubos. Simot. Very good naman si Sol. Very good. Siguro nilabas lang muna niya yung dumi sa loob ng tiyan niya dahil may masama siyang nararamdaman kanina. E nung tapos na yon, kinain naman niya yung food niya.
Okay, obserbahan natin siya hanggang bukas kasi daming mga kung ano-anong pinagdidilaan nito at kinakain pagka nakakalabas. Eh syempre, pagka ganyan ang paligid, hindi natin maiwasan since they are outdoor dogs. Ang daming mga chance na makakuha sila ng kung ano-anong mga mikrobyo at bakterya sa buong paligid. O, tas pag nilalabas ko pa sa kabila, may lupa doon. Okay, Sol. Pahinga ka lang muna dyan, ha. Yan lang muna, guys. Daming problema nito si Sol. Buti pa to sing Lolo Logan. Wala halos naging problema sa akin to, eh.